So sound check, update tayo mga boss. Dito na tayo sa entrada ng Alaminos Bypass Road. So yun ang vlog natin ngayon, ay paano iwasan ang mga bayan sa Alaminos at papuntang San Pablo City. Tapos ang sunod ng San Pablo ay Chaong, Quezon. So madalas kasi kapag umuwi sa probinsya, sa Bicol, Visayas, Mindanao, sa nadaanan mo talaga ang bayan, maraming basta 6 na bayan. So may makita kayo dito parang LRT, kakanan kayo kasi bypass road yan ng Alaminos, para iwasan mo yung bayan ng San Pablo City. Kasi pag diniretso mo yan, bayan ng San Pablo yan eh, so maipit ka sa traffic. So ngayon dito tayo kakanan, nadaan tayo sa Alaminos bypass road. Titingnan natin kung bukas yan hanggang saan open, kasi mahaba-haba to. Ang pag-exit mo niyan papunta ng malapit na sa Chaong, Quezon. Chaong, Quezon na talaga ang exit niyan. So maiwasan mo ngayon yung bayan ng San Pablo City, hindi ka maipit sa traffic. So let's go mga boss, titingnan natin. Ang oras ngayon ay 11:52 ng tanghali. Last week ngayon ng November 23 ngayon, Lunes 2025. So ito na yon mga bossing. Tanong-tanong tayo dito kung pwede bang yun. Meron naman motor dumaan, nakita ko, galing siyang Bicol siguro. So ito na yun mga bossing, ang Alaminos Bypass Road. Galing kanina dyan sa may gasolinahan. So let's go! Wow! Alaminos Bypass Road. So marami namang dumaan, ibig sabihin open. So may kainan dito. Maraming kainan pala dito sa entrada. So dire-diretso ito mga bossing hanggang doon na sa Chaong, Quezon. So maiwasan natin ang traffic sa may San Pablo City, Laguna, yung boundary ng Quezon Province. So ito na yung mga bossing. Alas 11:53. Ngayon timean natin ilang minuto ang tatakbuhin natin hanggang makarating tayo sa pinakadulong-dulo nitong bypass road na ito. So sana ang ating camera, sana wag magloko, mabilis na nasa hulihan natin, ating paunahin. Sa fast lane tayo kasi medyo chill rides lang tayo, gawa ng tayo ay nagsasalita, mga autofocus tayo. So yun mga busing, mga madam, mga sir, pag umuwi kayo sa probinsya, iwasan nyo na ang mga traffic sa bawat bayan dito sa Quezon Province. Kasi alam naman natin, pag umuwi kayo sa probinsya, napaka-traffic dyan sa bayan ng San Pablo City. Yan ang unang-unang bayan na madadaanan ng San Pablo. Pero ang hindi talaga maiwasan, bayan ng Tanawan, Batangas at saka Santo Tomas. Kaya ang video ko kanina kinat ko at tinugtong ko na ulit ito kasi grabe, napakaraming jeep, napakaraming bus, napakaraming private vehicle, napakaraming tricycle, basta lahat na ng uri na sasakyan. So yan, napakaganda pa ng tanawin, yung bundok, sana wag umulan. Lord, isipin mo ko sa biyahe sa aking pagtuklas ng mga bypass road dito sa papuntang Quezon Province, kung paano iwasan ang mga traffic. So titingnan natin kung hanggang saan ito, at tayo titigil muna at tayo'y nawiwi. Nawiwi tayo, titigil tayo sa tamang tigilan, hindi tayo nakadistract. So wala namang bahay dito, pwede yan dito, saglit lang. Sound check, sanang ating camera wag magloko, pati yung sounds nya sanang okay ang kuha, wag siya yung sobrang namumuti, kasi hindi ko pa nakuha ang setting nito. Kapag mainit ang araw, namumuti ang kuha nya. Aralin ko pa yun, hindi ko pa nakalibrate kasi itong camera. Madalas ko napapansin na itong mga nakalipas na linggo, nagre-record ako namumuti.
una okay ang record niya. Pag nakakita ng liwanag, sobrang liwanag, lalo maulap, wala na, namumuti ng record niya. So dito, saan tayo pupunta? Saan ang karugtong niya? Kung kakanan tayo, malayo siya. Kung kakaliwa tayo, mapupunta tayo ng bayan. Pag dito po dumaan, punta ng bayan ng San Pablo. Pag pupuntang Chaong Quezon, dito, kakanan. Ay, itong diretso maliit. Ah, yan. Tapos meron ulit kanto sa unahan. Ah, sige po, thank you. So dito pala. Pagdating pala dito, Huwag kang kumanan, huwag kang kumaliwa, diretso ka lang. Oh, yan, meron maliit na daan diyan. Papuntang Chaong Quezon. Tapos dito diretso. Yung maliit. Ito, ang shortcut. Buti na lang nagtanong ako. Tapos unahan nito, meron diyan kanto daw. Kakaliwa. Siguro malaking kalsada na ulit. Ito nga. Ito nga, nakita ko sa vlog, Bypass Road. San Roque. Welcome to Barangay San Roque. Yun. So, ito nga, nakita ko sa vlog ni Porca Studio. Yan, may lubak. Ito nga yun. Pag tayo lumusot sa butas, mamaya malalim yan, putik. Dito tayo. So, ito nga, nakita ko na pwede nang daanan. So rough road pa ito. Buti na lang nagtanong ako. Maligaw ka pala doon sa entrada niya. Ay, sa bandang gitna. So dito, simentado na ulit. So yan ang mga nagkukubling anomalya siguro. Yung kapiraso na lang, hindi pa tinatagos. Ay, naku talaga. Kapiraso na lang, hindi pa tinapos. Sana naman tapusin yung mga busing. Butas-butas eh. Para naman sa Pasko, pamasko nyo na sa mga taxpayer. Kaya pa yan eh. 2 to 3 weeks pa para magpasko eh. So let's go tayo mga bossing. Ang oras ngayon ay alas 12:01 na in punto. Ang tanghaling tapat. Tayo'y tanghali na nag-rides kasi kanina maulan kanina sa bahay. Pag galing mo sa bahay parang ayaw ko mag-rides. Eh nung patanghali na nawala ang ulan, kaya tinuloy ko yung rides. So yun, napakasarap dumaan dito. So ingat, sa unahan may aso, naastig na aso, pumagitna pa siya. Hindi ko na siya businahan, umalis siya. Maliit na aso. So yan mga busing, napakasarap dumaan dito sa Alaminos Bypass Road. Woohoo! Diba? Marami nang sasakyan. Mga galing Bicol siguro yan sila. O galing Chaong Quezon. Galing Lucena. So dito, putol na. Wala nang semento. Eh ito nagkaganito kasi gawa nga ng anomalya. Nasali to sa listahan. Misaldi ko malamang, pero hindi ko naisa-isa yung listahan kasi nakakataman magbasa. Grabing haba ng listahan. Nakita ko lang doon Cavite Swiss Road. Tapos pinos ng ibang vlogger sa Bicol region, napakarami kasama sa listahan. Nasali sa anomalya. So yon, ilang ano lang yon, ilang metro lang siguro yon. Hindi ako marunong magtatansa sa kalsada, ilang metro. Siguro baka isang basketball court pagdugtong. So dalawang basketball court yun pagdugtong. Yan
Basta 360. Hindi naman sa kamahalan eh. Kaastig nyo mga aso. Kala tuloy mga tao dyan nakarinig ng busina. Sobra-sobra ka naman ng busina. May aso eh. Astig na aso eh. So dito maraming mga baka pala dito. So kanina 11:53 doon sa entrada ng Alaminos Bypass Road. So ngayon 12:04 na. So 10 to 11 minutes na tayo tumakbo. So mahaba-haba to. Hanggang doon to sa Quezon, Chaong Quezon. Kasi tinignan ko sa mapa, nandoon yung bakas ng Google Map. Makikita mo kasi sa mapa eh, sa Google Map kung saan abot yung bakas niya. So nakita ko nandoon sa Chaong Quezon. So ibig sabihin pagka uuwi kayong probinsya mga busing at dumaan kayo dito sa Alaminos Bypass Road, ay malis yung oras nyo ng biyahe. So dito rough road na ulit, pero buti na lang at pinasadahan ng pison para pumantay. Ito may butas, dapat ulitin to. Kung hindi masemento, ganyan muna, lalagyan muna ng lupa yung mga butas-butas na malalaki, para naman eh at paano makahabol ngayong Pasko. Pamasko nyo na, maawa naman kayo sa amin mga taxpayer. So dito road close. So saan na naman ito? Siguro ang karugtong nya, alamang yan ang karugtong nya. So mayroon intersection, Atisan Road, itong simentado. So try natin, baka pwedeng dumaan dyan. Tingnan natin kung mayroon nagbabantay. Yan o. Saan na ang dulo? Kabilang dulo. Hanapin natin saan tayong kulay blue. Tabi tayo, mayroong dumaan. So naiwasan natin ang bayan ng San Pablo, kaso dito pa tayo sa kalagitnaan, hindi pa natin sa totally nalampasan ang bayan ng San Pablo. So try natin dumaan dyan nung nakalagay close, kung hanggang saan tayo pwedeng padaanin. Close sa ano siguro, yung mga sasakyan na ano, yung mga 4 wheels. Baka sa motor pwede. Try natin. 12:07 November 24, 2025. So try natin daanan. Malamang ito yan eh, karugtong eh. Yung mga dumadaan yung taga rito lang yan. Explore lang natin. Explore lang natin kung hanggang saan. Hanggang saan ito. Siguro may gumagawa. Boss, may kalsada pa dito, boss? May kalsada pa dyan? Ah, meron. So, meron daw. Meron daw kalsada. So, maputik. Mag-ingat lang tayo, maputik. Titingnan lang natin, silipin natin. Tanghali ngayon. Ito nga yung blinag ng vlogger na yung iba dumadaan dito sa ilalim ng tulay. Ito nga, buti na lang nakabuta ako, si maputik.
may bakas ng 4 wheels dumaan. Tanggalin ko sa lamig. Tingnan natin kung kaya. Maputik, mag-ingat tayo. Maputik. Buti na lang nakabuta ako kasi makapal ang putik. So sabi ihabol daw to, bubuksan sa December sa Pasko, yung ting-uwian. Ingat tayo ba, baka madulas na putik. Wrong timing kasi ang rides natin, ang ulan. Yan, meron nagmamotor dito. Nakadaan dyan, boss? Nakadaan dyan? Ayun, pwede pala. So kailangan natin magtanong, nakadaan ba? Sabi, nakadaan daw. Meron ditong akyat tayo. Akyat kaya ang gulong. So bababa tayo, tulak natin mano-mano. Kaya yan. Sumayad na. Ayun na, makausad, sumayad. Lumalim ang gulong. Buhat. Kunting ibot. Yun. Explore pa more. Explore pa more. Tamang-tama break time nila ngayon, tanghaling tapat. Pero naman dumaan kanina eh. Hindi tayo maka-istorbo kasi break time nila ngayon. Yan o, alas 12:12. So meron kaninang motor dumaan. So 4 wheels di makadaan kasi yan o, malalim pa putik dito. Di makadaan ng 4 wheels. Motor pwede, makakadaan ng motor. So siguro ihahabol yan para sa Pasko. Sana makahabol, pamasko nyo ng mga busing sa mga taxpayer ng bayan. Lahat makinabang ng pera ng bayan. So dito meron silang barracks dito. Ayan. Break time nila ngayon, si tanghaling tapat. Yung kalabaw tumai. So saan kaya, hanggang saan tayo pwedeng makadaan? Maswerte ang may-ari ng mga lupa dito kasi nadaanan ng main highway ang kanilang lupa. Kaswerte. So tayo mga boss, yan o, dito tapos na sana ang kalsadang to eh, kung nakukonsensya lang sila. Ang atin na lang magagawa ay ipanalangin natin sana nakukonsensya sila. So dito sarado na.
kasi yung tulay na to hindi pa tapos. So hanapin natin kung saan tayo pwedeng dumaan. Siguro dito sa gilid. Yan, yung tulay na yan hindi pa tapos eh. So base doon sa ibang vlogger na panood ko, dito sila dumaan. So base sa aking pag-analisa, kung uwi kayong probinsya at dito dumaan, kahit nakamotor lang muna, kung hindi mo na naka 4 wheels, kasi 4 wheels doon di makadaan eh. Kung sasadyaan nyo mag shortcut muna dito pansamantala, ay palagay ko hindi pa rin siya advisable. Sino, may ilog pala dito, malaking ilog oh. Laki palang ilog dito. So hindi pa siyang masyadong advisable daanan, kasi habang naghahanap ka ng ilalim dito ng tulay, habang binubuno mo yung rough road niyan, parang ganun na rin ang labas na traffic ka dun sa bayan ng San Pablo. So ang pinaka the best way talaga, antayin mo na lang talaga tumatapos, saka maginhawa. Pero kung araw, dumaan ka dito sa araw, okay lang. Nasadyan mong daanan, mag shortcut dito, iwasan mo yung bayan ng ano. So dito na ulit, meron na ulit dito ng stop barangay road crossing, road close yan. Para po sa mga manonood ay talagang check muna natin na meron dito kainan against the light. So bukas naman doon. So backing lang tayo. Ay, hindi pala bumaking, umikot lang tayo kasi nag-ilinlangan tayo na tumuloy. So meron mga barangay road, tapos dito meron dito parang LRT, may poste. Tapos titingnan natin kung saan ang punta niyan. Check natin kung saan pumunta yung tulay niyan. So sa bakas ng mapa, sobrang laki siya, parang expressway. Saan siya pumunta? So base sa mapa, papunta pa rin ako ng bayan ng San Pablo. So paano ko maka-exit niyan? Ay hindi, dito ako sa kakanan pala ako, malampasan ko na pala. Yan kung sa mapa, i-check nyo sa mapa, yun pulang pula ang bayan ng San Pablo City, Laguna. So malapit na. So ito pala, ayun ang karugtong nung kanina. Usad ang aking mapa. Ito na usad. Kung saan usad ang mapa ko, naku, sana huwag ulan, dilim. So let's go ako. Tingnan ko yung mapa saan siya umabante, kasi hindi nakapin, bas na lang yan naka tulay dito, parang expressway ang laki. So dito break time nila ngayon, dito tayo sa ilalim ng tulay. So base sa mapa ko umabante siya. Dead in, ay hindi siya dead in. So yun nga, yung tulay na to diretso yan doon sa may Chaong Quezon. Yung pala yung ibabaw ng ito, Chaong Quezon pala, Chaong Quezon. So sa unahan nito merong diretso. So okay, magkaputi na dyan ng ulan. Paano tayo makapag-record niyan? Umulan na. Grabe.
yung welder sa ilalim ng tulay. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sobrang lapad. Welder ng tulay. Itong tulay na ito mga bossing ay papunta to ng Quezon Province. Quezon Province. Papunta ng Chaong Quezon. Pagmula Alaminos papuntang Chaong Quezon. Dito ito banda sa may malapit sa bayan ng San Pablo City. San Pablo doon banda. Siguro dito banda itong tumbok ng tulay na to. Gumanon to mula Alaminos. So nagpatila muna tayo ng ulan kasi malakas ang ulan, biglang bumuhos. Siguro hindi ko natapusin buo yung bypass road hanggang pagdilaw kasi hapon na tsaka maulan. Titingnan ko na lang kung hanggang saan, baka hanggang Chaong Quezon ako, kaya Sariaya, kaya Lucena. Tingnan lang, pag di kaya balik ako kasi abutin ako ng gabi. Maulan kasi. So base sa ating pag-update, hindi pa siya pwedeng daanan kasi doon putik kanina. Yung motor, hirap umahon yung motor. Tinulak ko na lang yung motor ko, makaahon sa putik. Nakalagay naman road close. Talagang hindi pa siya pwedeng daanan. Pasadya kung gusto mo lang mag-explore. So magpatila tayo ng ulan saglit. Mamaya ulit tayo paarangkada. Meron mga ano dito, empleyado. Break time nila alas 12 ngayon. Itong mga naghahakot, pero kung anong hinahakot, siguro mga buhangin yan, baka panambak, hindi ko alam ano yan. So meron dito parang farm, mga bakahan. So magpatila tayo saglit ng ulan. So pangit mag-record kapag maulan, napatak-patak dito sa lente ng camera. Pangit tingnan. So mamaya ulit. So kain muna tayo mga boss. Nag-rides may baon. Nag-rides may baon. Pag ginutong sa daan, walang kainan, hindi ka magutom. Baon to. Diba? Taksi na bangus. Dito tayo sa silong ng tulay ng Alaminos Bypass Road. Patila muna tayong ulan. Ulan eh. So, let's go tayo mga boss. Tayo tutuloy na. Nagpatila tayo ng ulan sa ilalim ng tulay ng Alaminos Bypass Road. So sayang, hindi ko natumbok pala yung makadaan kasi ibabaw. Saan ko kaya nalaktawan yun? Nalaktawan ko siya, sa ilalim ako nadaan kasi tinumbok ko lang naman kanina yung ano na yun eh, yung rough road sa ilalim. Sabi kanina nung trabahante, nakadaan din akong 4 wheels doon, pati motor. Problema, nalaktaw ko siya. Kasi ang tinuntun ko kanina yung may putol. Siguro pakabig, siguro kanan kanina, pero di bale kasi medyo hirap pa rin daw daanan yan.
So dito, mula dun kanina sa dinaanan natin, balik kumain muna pala ako. Kumain ako doon sa ano, ilalim ng tulay. Kasi mayroon akong baon kanin sa bahay. So update ngayon ang oras 12:48. Nagpas 30 minutes din ako nagpatila ng ulan. So baka ibig sabihin dalawa ang bypass road dito sa Alaminos bypass road. Isa sa ilalim at isa sa ibabaw. Yung ibabaw kasi hindi mo makita sa Google Map. Ito naka-register sa Google Map. Mamaya i-check ko na lang dun sa pinakadulo. Ano, dito malapad na. Sabi nung nakausap ko kanina dun sa ilalim ng tulay, trabahante doon, ay okay na dito, tapos na. Simentado na palabas dito. So dito matawid pala dito ang release ng PNR. So sabi nakausap ko kanina ay hinahabol daw nila sa tulay, ay hinahabol nila sa Pasko. Hinahabol sa tulay. Ano ba yan? Lagi nagkakamali. Saway ang bunganga to. Lagi kang nagkakamali magbigkas. Si Bombay, pati dito may Bombay kamotor. So yun ang update dito mga bossing, mga madam, mga sir. Sa Pasko, makahabol daanan yan sa Pasko ang Alaminos bypass road para diretso na kayo Chaong, Quezon. Hindi nyo na daanan ang matinding traffic dyan sa may bayan ng San Pablo City, Laguna, boundary ng Quezon Province. So dito, pagdating kanina, galing doon sa tulay kanina na yon, itsi ko sa mapa, dalawa sigurong bypass road, isa sa ilalim, isa sa ibabaw. Doon sa ibabaw, malaking bypass road, parang expressway. Yung karugtong siguro yan ang galing Santo Tomas, Batangas. Kasi hanggang doon yan hanggang Santo Tomas yan yung Alaminos bypass road. Hanggang doon yan sa Santo Tomas, Batangas. Sa likod na ng likod na ng Tagaytay, sa likuran ng Tagaytay, papunta ng Laguna, papuntang Calamba, Laguna, hanggang na magdurugtong na ng Maynila expressway ng Maynila sa may Calax. Magdurugtong na doon pagka natapos yung buo. Abuti na yun ang susunod na presidente. Siguro sa mga susunod na presidente baka medyo giginhawa na at matapos na yung mga maanumalyang mga bypass road. So dito mga bossing, ito na yung main road. Main road na ito nung kanina galing sa bayan ng bayan ng San Pablo, Laguna. Ito na yun siya. So bibili ako ng tubig kasi kumain ako doon sa ilalim ng tulay, wala akong tubig. Dito may kainan, bibili tayong tubig. So let's go na ulit tayo mga boss. Nagpatila ako ng ulan, bumili akong tubig kasi kumain ako sa tulay, walang tubig, wala akong baon tubig. So bumili muna ako dito sa may exit na. So ang dinaanan ko pala mga boss ay magmula dun sa entrada kanina ng Alaminos bypass road,
Pagdating ko sa yung kanina nakalagay doon road close, ay ano yun, San Pablo Alaminos Bypass Road, itong pangalan ng kalsada ito, San Pablo Alaminos Bypass Road. Kasi natapyasan ko pala yung Alaminos Bypass Road, yung tumbok na niya ang bayan ng Chaong, Quezon. So ito hindi pa to Chaong, Quezon, Maharlika Highway na ito. So yan na naman ang ulan, patila, tas ulan na naman. So ito na yung exit mga bossing. Merong bulaluhan ni Juan, bulalo ni Juan, Duke No Resort and Ecotourism Park. So ito yan mga bossing, Brewing Zone, Estancia di Farm and Resort. May resort pala dito banday, may resort. So ito na yan mga bossing, ang main highway ulit ng Maharlika Highway. Maharlika Highway na ito mga bossing, yung galing na yan doon sa may bayan ng San Pablo. So ito mga bossing, papunta na ito mga bossing sa may Chaong, Quezon, papunta ng bayan ng Chaong, Quezon. So ang gagawin natin mga boss, hanapin naman natin ngayon yung bypass road ng Chaong, Quezon, para hindi tayo dumaan sa mismong bayan ng Chaong, Quezon. Kasi alam naman natin na traffic talaga yon, yung bayan ng Chaong, Quezon, parang bayan din ng San Pablo. So ang problema ngayon, baka masirang ating camera. Mag-isip ako ng paraan habang wala akong wireless mic na kahit umulan hindi ko natanggalin yung nakapasak para makarecord pa rin ako. So maambon-ambon siya ang ulan, pero kayang-kaya lang ito pag lang lumakas ang todo. So, siguro liligpitin ko muna ang aking camera o magsuot muna ako ng kaputi kasi makabasa din to habang tumatagal. Doon ako mag video mamaya sa may entrada ng Chaong Bypass Road. Meron tayong madaanan dyan na nakalagay doon SLEX, yung expressway. So meron palang expressway dito mga bossing, expressway. So tatabi tayo dito. Pag-isipan natin kung magsuot pa ng kaputi or kaya lang. Mukhang kaya naman. So ang ating video i-stop muna natin, tapos bubunutin ko yung mic para masarado yung port ng aking camera, baka masira. So doon ako mag video ulit mamaya sa may entrada ng Chaong Bypass Road para hindi natin madaanan yung mismong bayan. So update ngayon, ang oras ay 1:10 ng hapon, November 24, 2025. So stop recording muna. Sound check. So update tayo mga boss, ang oras 1:16 PM. Dito ulit natin idugtong ang ating video mga boss. Ngayon, yan na pala ang arko ng Quezon Province. Pagka lagpas mo pala sa Alaminos San Pablo Bypass Road, kunting kimbot na lang at marating mo na itong arko ng Quezon Province. So yan sa unahan. Dito na tayo sa arko ng Quezon Province. Oras 1:16. Yan ganitong oras din ako dumarating dito pagka nagbiyahe ako ng alas 11 ng gabi. Tapos alauna ng madaling araw, ganitong oras din ako nandito banda. Yan welcome to Quezon Province. Quezon Province. So wala naman lubak dito, na asfalto siya. Kita ko dati sa vlog ng iba, grabe, butas-butas yan So ngayon hanapin natin mga busing ang bypass road ng
Saan ba banda yun? Meron bypass road dito ng ano, Chaong Quezon, kasi ang kasunod nito Chaong Quezon na. So hanapin natin mga boss ang bypass road ng Chaong Quezon. Hindi ito kasi subdivision dyan. May truck sa unahan, sa hulihan malaki. Naku, ulan na naman. So hanapin natin mga busing ang bypass road ng Chaong Quezon. So meron dito pa kaliwa. Iwan ko saan yan papunta, baka subdivision. May pa kaliwa, palagay ko subdivision yan. Mga kabahayan. Nako, pangit sa kamera to, ulan-ulan. Hindi pa naman ako nagkaputi, makakabasa din to habang tumatagal. So hanapin natin mga boss ang bypass road ng Chaong Quezon para maiwasan natin ang bayan ng Chaong. So titigil tayo dyan sa ilalim ng parang tulay niyan. Tingnan natin kung ano yan, saan papunta yan, itong tulay na to. So tabi tayo, nakatila tayo ng ulan konti. So unahan tayo. So i-check natin mga boss, anong ano ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas marami ang gilder dito, dusing gilder, kaysa doon kanina sa tulay ng Alaminos bypass road. Mas malapad pala to. So i-check natin, tatabi muna tayo dito. Hanapin natin yung saan tayo liliko sa may Chaong bypass road para maiwasan natin ang bayan ng ano, Chaong Quezon. So stop muna natin camera para sigurado nag-save. Sound check. Against the light yung camera natin pag nandoon sa may o sa ilalim ng tulay. So yung camera ipronta lang natin sa atin. 56 minutes ang remaining recording time. So update mga bossing, itong ilalim pala ng tulay na ito mga busing ay ano pala to, expressway pala ito mga busing. Expressway siya, nakita ko sa mapa, expressway siya. Yung karugtong kanina ng Chaong ay karugtong kanina ng Alaminos bypass road. Tapos nanggagaling siya sa doon kanina Alaminos bypass road. Tapos papunta siya busing sa ano, papunta siya mga busing doon sa Sariaya, papunta ng Lucena. Itong nasa ibabaw na to, expressway pala yan mga busing. So hindi pala tayo pwede dumaan dyan. So ang tumbok natin ngayon mga busing ay hanapin natin yung, kasi yung diretso nito mga busing ay bypass road ng yung diretso nito, nalilito tuloy ako pagsalita, masyadong excited eh. Ang diretso pala nito mga busing, ano na, bayan ng Chaong Quezon. So sigurado traffic. So ngayon hanapin naman natin ngayon ang bypass road. So let's go. Meron pa kaliwa sa unahan, meron pa kaliwa bago dumating ng bayan ng Chaong Quezon, meron pa kaliwa. So tayo kakaliwa, hanapin natin yung pakaliwa na yon para maiwasan natin ang mismong sentrong bayan ng Chaong Quezon. Parang kanina doon San Pablo, di ba? Iwasan natin ang bayan ng San Pablo, Laguna. Kasi nga dumaan tayo sa Alaminos bypass road at saka Alaminos San Pablo bypass road. So dalawa palang bypass road yan mga boss. Yung pinaka main na bypass road, alam mo, expressway siya.
Yan, may tulay dyan, ilalim. Nakikita ko sa mapa, expressway siya eh. So yung isang bypass road na dinaanan ko, naka-exit ako, ay Alaminos San Pablo bypass road. Tapos kunting kimbot na lang kanina sa arko na ng Quezon Province. Tapos paglagpas mo ng Quezon Province, so ito na ngayon, approaching ito ng bayan ng Chaong, Quezon. So ngayon, paano natin iwasan ang bayan ng Chaong, Quezon? Kasi siyempre traffic yan. So meron ulit bypass road dito mga busing. Daanan natin ngayon yung bypass road dito sa Chaong, Quezon. Hindi tayo dumaan sa bayan kasi nga traffic. So titingnan natin. So padaanin muna natin itong 4 wheels. Yung truck mamaya ka na. Kabig tayo dito. So mabuti tumila na naman ang ulan. Maya't maya buhos ang ulan. So ang oras ngayon ay 1:26 PM. So sigurado mamaya pag uwi natin gabi na. Baka hindi ko na matapos hanggang Pagbilao, Quezon. Yung hanggang matapos ko yung bypass road ng Pagbilao, Quezon. So dalawang bayan na yung bypass road na aking, ay isang bayan pa lang yung aking nalampasan, yung entrada, yung San Pablo. So sunod ito ngayon ay Chaong, Quezon. So siguro baka ito na, malapit sa dot. Kakaliwa tayo dito mga busing. So ito na yon, yung Chaong bypass road. So yun, familiar sa akin. Dumadaan na ako dito eh. Nung nag-rides ako nung nakaraan, dumaan ako dito. Familiar sa akin. Familiar sa akin, dumaan ako dito. So ito pala yun, ang Chaong bypass road mga busing. Kasi maraming ano dito eh, may mga tinda dito eh. Tapos yung gilid ng kalsada, yung may para siyang roller. Yan oh, may mga roller yung kalsada gilid. So let's go tayo mga boss. So ito na yon pala, para maiwasan mo yung bayan ng Chaong, Quezon. Dito ka dumaan sa Chaong bypass road. So itong Chaong bypass road ay matagal na ito. Matagal nang bukas sa publiko. Kasi nakadaan na rin ako dito eh. Kaya na familiar agad sa akin gawa ng dinaanan ko na to eh. So malapad din ang kalsada dito. Ang exit nito doon na, malagpasan mo na ang bayan ng Chaong. So ang kasunod mo naman, ang kasunod mo naman nito ay bayan naman ng Candelaria mga busing. So sa Candelaria, kung paano natin iwasan ulit ang bayan ng Candelaria, Quezon Province. So sinart ko sa mapa kanina, sa bandang kanan ang kabig natin. Kakabig tayo sa kanan para madaanan natin ang Candelaria bypass road. Tapos ang kasunod naman ng Candelaria, yun naman ay Lucena City. Malaki yun, yung Lucena. At malaking bayan yun. Makikita mo sa mapa, pulang pula ang gitna ng kalsada, pulang pula sa traffic. So yun ang iwasan natin. Paano natin iwasan? So mamaya makikita natin. So ito, nakapangalawang bypass road na tayo. Ito naman ay matagal na tong bukas. Ingat tayo kasi marami tayong nakakasabay dito na matutulin din ng mga sasakyan. Dahil talagang kilala na itong bypass road na ito, Chaong bypass road. So maiwasan. Nung nakaraan umuwi ako, doon ako nadaan sa bayan ng Chaong, Quezon. Tapos madaling araw yun. Tagal ko tumigil dahil ulan. Halos isang oras ako nagpatila sa gasoline station. Tapos itong helmet ko nasira pa, yung nagtalsika ng spring ng visor. Kasi binaklas ko siya, hindi ko alam baklasin. Talagang
baklas sira. Talaga nasira. Tumalsik ng spring. Napalitan ko naman siya. Napalitan ko siya ng transparent. Yung hindi tempted. Ang problema, nasira yung spring niya, tumalsik. Pero naging manual na lang to. Wala nang spring. Yung kabila may spring pa, yung kabila wala nang spring. So okay naman siya. Okay pa rin naman siya. Nagana pa rin pag inaangat mo, hindi siya nababa. Hindi lang smooth yung kanyang pagtaas, pag ibaba mo. Kasi kabila na lang merong spring. Minsan nauungkab yung kabilang side. So balik tayo sa topic. Ang exit nito, hanapin natin ang exit. Yung baka ito na yun, ang exit. Baka galing ng bayan ito kanina. So baka ito na yun ang pinaka-exit. Tigil muna tayo. Tingnan natin kung lumampas na ba tayo sa bayan ng Chaong, Quezon. Tabi muna tayo sa may buko. Ay baka madulas. So check natin. Titigil lang po. Dito tayo para hindi tayo mapagkamalan na bibili ng hindi naman bibili. May aso pa. So check natin sana yung blue. Yung blue yun tayo. Tanggalin natin ang pin. Hindi tayo magpipin eh. Maliligaw tayo sa pin yan. Chaong, Quezon. Puntahan natin ang, so yun nga, malayo na tayo sa bayan ng Chaong, Quezon, di ba? Di ba? Saglit lang, dito na tayo sa unahan ng bayan ng Chaong. Hindi lang makita kasi maganda sana kung ang camera natin ay action camera, yung nasa helmet, kasi habang nagkalikot ka ng cellphone nakikita. So di bale, next time bibili tayo ng ibang camera. So ngayon, ang sunod nito bayan naman ng Candelaria. So hindi tayo, paano natin iwasan ng bayan ng Candelaria? Kasi malaking bayan yan, Candelaria. So ngayon, meron ulit tayo nakita dito, Candelaria Bypass Road. So magpin muna tayo para pin natin sa LTO Candelaria. Yan. Mula dito 11 minutes lang papunta dyan sa malapit sa entrada ng Candelaria Bypass Road. Sa gawing kanan. Kasi sa gawing kaliwa, yung hindi pa natapos na expressway. Sobrang lawak ng bakas ng kalsada ginagawa. Expressway. Nakita mo sa mapa, putol-putol pa siya. So malabo tayo makadaan dyan. Siguro mag-explore tayo. Kung ang motor natin enduro, pwede tayo dyan. So dahil ang motor natin scooter, hindi tayo pwede mag-explore dyan. Isa pa, hapon na ngayon, 1:33 na. So let's go tayo. Ang sunod natin ngayon ay bayan ng, paano iwasan ang bayan ng Candelaria, Quezon Province. So di ba? Sa pag-iwas-iwas ko ng bayan, kahit tanghali na ako umalis, nandito na ako, Candelaria na ako. Anong oras na ako umalis kanina? 10:00 na. Partida pa yun, ang tagal kong huminto, nagpatila ng ulan. Eh kung sadya kung dinaanan kanina yung bayan ng San Pablo. Sabagay, isang bayan pa lang naman yung aking nalampasan. San Pablo. Ay, dalawa na pala. Bayan ng San Pablo at saka bayan ng Chaong. So next ngayon ay bayan ng Candelaria, Quezon. Pangatlong bayan na ngayon ng ating hanapin ang bypass road. Paano mapabilis ang biyahe? Paano kaya ang i-title ko? Sa YouTube kasi ang pag-trending, yung natumbok mo ang tamang title. Yung pag nag-search sila sa YouTube, matutumbok mo, lumalabas agad yung title mo, pati yung thumbnail. Ako kasi mahina ako mahina ako mag ng keywords. Kaya kahit sa monetized channel ko, mahina ako makakuha ng trending video.
Pero sa iba ang galing humanap ng keywords, tumbok na tumbok agad, kaya trending agad. So sana, siguro hindi ko na isana, dahil isang buwan na ako nag vlog sa bagong channel na ginawa ko, ay wala akong makikitang katiting na tsansa mamonetize. Malabo sa suntok sa buwan. Pero believe ako sa iba. Iwan ko ba paanong ginawa nila. Pero na akong sinubscribe bago pa lang. Ang subscriber niya parang sa 30 plus pa lang subscriber niya. Pero nakita kong video parang 3-4 pa lang video na 1,000 views na nung una. Samantala ang video na pangkaraniwan lang naman ang video niya. Pupunta lang siya ng Kabyang Tunnel, pupunta siya ng itong last niya video, pupuntang Bitokang Manok, solo rides. Ang galing. Ewan ko paano nilang nakuha yung ganong setting kasi yan eh. Pag alam mong matumbok mo yung setting sa YouTube, talagang masusulit mo yung vlog. Kaya ako, kahina ako sa ganon. Meron ako mga kinakalikot setting sa YouTube, pero hindi ko makuha-kuha. Maraming chichiburitsi. Ayaw kong pipindutin kasi mamaya nagkamali ako. Pagka nagkaroon ako ng kilalang vlogger na tingin ko sikat siyang vlogger, ipakalibrate ko sa kanya. Hingi ako sa kanya ng assistance. Hingi ako sa kanya ng assistance, ipakalibrate ko ang settings ng aking YouTube channel para naman mamonetize itong aking channel. Hihingi pa ng assistance. Backup assistance. Nakalibrate lang yung settings, nakalibrate lang aking YouTube channel. So nalayo na tayo sa topic mga boss. Singit-singit na lang yun sa storytelling. Mamaya nalagpasan na natin ang Chaong Quezon Candelaria Bypass Road. So makikita naman natin yan, meron malaking kanto eh, meron malaking intersection eh. So siguro stop muna natin ating video para di masyadong humaba. Hindi mainip ang manonood na gustong makadiscovery ng latest na informasyon. Kasi itong vlog natin, ito yung mga informasyon na talagang mahalaga. Kasi ngayon, tinguwian na sa probinsya ngayon. Yung iba, maaga pa lang, nakapag-ready na. Yung maaga nakakuha ng 13 months fee. First week pa lang ng December, uwi na sila. Eh tayo kasi, wala tayong ganun na 13 months fee. Dahil wala naman tayong exit tayo sa ganung usapan para hindi nagdaramdam ang ating mga puso. So let's go tayo. Mamaya na natin i-cut ang video. So bali pala ang ating memory card na na-prepare bakante, 3 piraso, 2 128 at isang 512. Yung 2 128, 3 oras ay isang 2 oras kalahati. Tapos yung isang 128, 3 oras mahigit din. Tapos yung 512 ay 3 oras mahigit din. So dalawa yung tigta 3 oras mahigit. So ipalagay ko na yon 7 hours. Tapos yung isang 128 ay 2 hours mahigit. So 7, 8, 9. Kulang-kulang 10 hours yung na-prepare kong bakante ng aking memory card. So sa tansya ko magkakasya. Kasi dito na ako sa may approaching na ako ng bayan ng Candelaria, Quezon. Eh hindi pa naman napuno yung unang memory card na sinalang ko. Kasi tinitipid ko siya, pinakat ko pagka doon na sa mas mahalaga, doon ko na ni-record para matipid natin ang memory card. Kung saan yung pinaka-importante, doon natin siya gamitin.
approaching tayo ng bayan ng Candelaria. Paano natin iwasan ang traffic sa bayan ng Candelaria, Quezon? Siguro ganun ang mga keyword na gagamitin ko. Kasi ang keyword na paano, grabe trending yan eh. Sobrang trending ang mga keyword na paano. So siguro gagamitin ko ang keyword niyan, paano. Paano maiwasan ang traffic sa San Pablo City, Laguna pag umuwi ka ng Bicol, Visayas, Mindanao. Paano maiwasan ang traffic sa Chaong, Quezon kung uuwi ka ng probinsya. So bahala na kung anong maisip ko, idudugtong ko. Paano maiwasan ang traffic sa bayan ng Candelaria, Quezon, mga ganun. So gagamit tayo ng keyword na paano, baka sakaling malay mo swertihin tayo, may mag trending na vlog at mamonetize tayo ng ura-urada. So kailangan itong channel ko na to, kailangan mamonetize ko ito bago mag 1 year. Kasi once na hindi ko to na monetize sa 1 year, wala na, iiwanan ko na siya. Kasi mabubura at mabubura ang watch hour mo. Bali pala ang sinusubscribe ko, umabot na siya ng lagpas 500 subscriber. Kaso sa kasamaang palad, ang nagbalik lang 100 lang, 100 plus lang. Huling tingin ko kanina 112 yung aking subscriber. So maraming salamat sa mga nagbalik na mabait at hindi busy. Yung iba siguro busy, hindi agad nakabalik. So i-cut mo ng video para di na mahaba ang ating vlog. Doon na natin i-continue mamaya sa entrada ng bypass road ng Candelaria, Quezon. Stop recording.